a self-learning module to my parents. They look like parents, right? They don't look like children. Yes. So, and we are practicing, since it is quarantine time, we are practicing a social distancing and invisible, assuming that they have their face mask. Any reaction with that? So, Sir Tom, what do you think? Group 1 or Group 2? Group 1. Why? Group 1 will be the winner because the group 1 also finish their performance on time. Alright. Once again, so do you have a reaction? Friendship over. Di ko magkalinlangan karon ha. Okay. We know how to accept defeat. Thank you so much. Lesson learned, we have to finish our activities on time. Napa! Napa, scenario number 2. Alright. Typhoon emergency. Attention! A super typhoon has hit the coastal town. The school building is flooded. Power lines are down and internet connectivity is completely lost. Classes are scheduled to resume in 3 days. As the school's Learning Continuity Task Force, what flexible learning strategy will you implement immediately to ensure no learner is left behind? All right, ready? 20 seconds. Oh, okay. So, ano siya? Kung saan man na, sige. Nakay generator kay phone mo na walay kuryente, walay generator ang group 1. Sabi mo. Di ko man Sir Aldrin. Sige. May generator, tabangin ko kunin yun. Wala tumag mo. Dili maka-plate of glass, hindi daw kaya sa generator. The school building is flooded. Okay, dili. Okay, dili ka sa kuha na evacuation center. Namin sa evacuation, evacuation center. Wala. Dili sa evacuation center. Dili ni mag-classes, evacuation center. Dili manghihapon kay wala may kuryente, dili ka print. Wala ko evacuation center ha, wala. Basta ang bond paper kay flooded kani, wala. Bubad yung printer. Okay, yes. So since I am a seasoned teacher, Jalit, walay lesson plan, padayon gihapon, kung sa itong stock knowledge. Namin na. Okay, mapasi na ta. Okay, ano ang pangalan mo, Morabel? Very good. Palakpakan natin si Morabel. Yes, Ma'am Daisy. Ano naman ang pangalit? Bigyan mo may ihaya din ha. Marami ha. We finished on time. So, what modalities, John?
face-to-face. Kaya di ba, flooded ang classroom and for sure, nandiyan ang mga tao na sa evacuation area. Alright, so let's go now to group 1. Good morning. Okay, good morning, class. Okay, since it's already typhoon to our coast, to our town, I request for you to open your laptop because since we are using radio right now, because of the weather, so please open your note in page 88. Okay, tama, malang salamat mama. Okay, since you have class, since you have your book there in your house, please open the book. Open your book on page. Last of book man. Nakapit ang daan. Di ba, brown eye ka ng bagyo? Okay, since Baguio siya, so that's why walay kuryente. It's because aside sa scenario, according sa scenario, the super typhoon has hit a coastal town. So ibig sabihin walay kuryente at walay internet. So that means na disgrasya, that's why nanginita, nalulod siya. That's why we are using a radio enable na ma-instruct na po ang mga student. So, in that way, at least naagyaw po yung learning na mahatod ang teacher to their house. Kung naka-plate na po kudaan, next week, tapos nabagyo naman, tapos naalapot sa ilahang libro. Advance ko kay nag-search ko na kanila ay 80% kamapunan all the time. Oh. Inyong barangay, walay DRR. Kaya wala akong evacuation area. No? Pili. Oh, di ba? Hindi nga puting ilitan. Sorry, puting hindi kang ilitan dyan. Suspended ang klase. Yes, Sir Con. What do you think? Ang maghatag og judgment atong mga teachers outside. Okay, so who are the teachers outside? Ah, si Ma'am. Ay, si Rusty. Dali dong. Ay, ako sir. Ako, Fran. Medyo base ko. Mas yun mo undo. Bata, mag-iisip ko na ba ito gusto mo? Siyempre, power line pero may solar. May solar, di ba? Kung pwede na ba i-solar please? Kung ganito tao sa gawas, wag yung naminaw. Lakini, naami sa evacuation center. Dili ni balay. Maunsa na mo. Magkakahaba ka ng kami na pag yung mga radyo. Maunsa na mo. Ang utang gani, wala may masave na mga gamit, mga sinila. Naalaw mo yung radyo. Naalaw mo yung libro. Mas ilang balay na second floor. Ha? Nakordin na rin mo sa mga bata o sa himuon before, during, and after. Sa mga bata, ang mga household sa among barangay, ready na yung mga kailangan. So,
nabalita na sa radyo, barangay sa ako pa dito na maabutay na bagyo, mag-prepare na mo kay anytime bagyo. So ang barangay officials nag-announce na nagkukurega sila. Barangay sa ako pa dito, mag-anda ka na. Prepare ang kanalipikit. Ang kanalipikit, ang wala ato sa barangay hall, ay naamin, pinag-ulaan. Pag-abot sa bagyo, ready na ang mga estudyante. Nakapag-ready, pag-Jensen ka. Jensen ka sa pupagilo ang setting. Absent pa dyan ka pa rin sa barangay. Bibit mo gawat na. Sumaganay na lang din. Na, Rasti! Bantay ka lang ha. Kuan gani so mabuoy. Wala gani mo dalang evacuation area. Magkakuan ka nung maka-announce na noon na ibagyo. Kaya ano? Ay, malay si Anton. Ha? Super typhoon gani. Kung super typhoon, evacuation area na nga. Noon sa lihay mo. Okay ikaw, kaya tinoon pa yung balay nga sa up and down. Di ka uwi. Sumaganay na lang ni Bill. Dili. Mambles. Sabi ay, oy, Ma'am Curly, dali Ma'am Curly, kasi daog. Gusto siya siya matawag. Ayaw, maluwi ka! Hawak ko ang boy ng baby mo. Tawag ko na, wala ko evacuation. Sige ko lang, before pa sila nag-start, explain na nila yung area. Ano ko din siya, di ba? Pag may super typhoon, binabalita ang good na, kung nasa level na mag-ano, evacuate na nila na. So kung wala mo nag-evacuate, so isa ko sa mga resident, nagahikulo na di mag-evacuate, hindi mag-survive. Yes! Hindi man, kasi ba? As you can see sa mga resident recently na flooded area, di ba, nagsalig kay 2 stories ng balay. But ended up, nanana sa roof, pero ang tubig is increasing ihapon. Kung kanina na, di ba, pag meron na siyang super typhoon na alert level, i-evacuate naman ang mga tao. Pero katalogan mo, kami na usak mo, bilog. Dili ka dapat mag-alis TV. Ang unsay dapat nalisan ang DepEd. Ano, magpaklase pa siya, kabalong super typhoon, wala ka tayo langis TV. Diba? Kung super typhoon, may klase. Ang i-risk yun na itong kinabuhi sa mga teachers. Maklase yun. Wala kang tayo lalis, wala ni kusyonan din. Diba? Nakaitubag? Nakaitubag? Hello, good morning everyone. Si Celeste, tama ba ito ihang ano? Yes. Mali. So wala pa nag-support sa gawas. Actually, ang scenario number 2, in real life situation. So sa evacuation center, makita ang atong first nga remedy. Tama ito ilaha. No? Kung tagaan ko sa bukat nga rating 1 to 10, their score is 9. For the group 1, rate 1 to 10, their score is 7. Why? Kasi mayroon din silang eye strategy. So, while the typhoon is announced, di ba announced ko nila siya? So, what they did is to use the radio. Blended lang yapon sa learning modalities. They use the radio
inform our learners to have their last or learning action activity sheet or module. Kasi before ang atong calamity, it was already announced or inform our students, if ever na yung mga calamity, natin tayo last na i-provide sa ilaha. So, naalagyan ko sila idea. No? So, naalagyan hapon. Tama? So, meaning to say, prepare sila every time na may calamity. But in our real life situation, sa tuwa natin mga suspension like bad weather condition, like last Tuesday, pero in our scenario kaya example, we do our best, but in actual, wala na ito bibuhat. No? So, atong gibuhat lang, mag-prepare lang sa atong accomplishment report. But some of us did not give the last or even the modular. Kasi wala man nag-prepare. No? But, yung dalawang grupo, tama yun kasi meron kayong initiative. But sad to say lang, one of the members in this family who are outside, staying outside, so iba ang ilang implement. Because maybe they are not listening. Or may mga learning tayo po na we learn while we are busy doing things. Naman na siya. How about walang learning? No? Eh di na dito i-prepare mo nga, mabisi ka, you learn a lot. Wala pa kayo hapon. So paano ta maging effective na educator? As what I said, ganina, di ba? Every instruction set is an opportunity to grow together. Pero wala man mo na-cooperate eh. So kung wala mo yung learning, so you cannot give to our students. Mga naman natin palpak dito sa itong teaching and learning process. So kung sa daily, okay na ang realidad kung sa pagkinabuhi din sa DPIS. Diba? Kung pa kayo itong scenario number 2, it's all about typhoons. So that's all. So medyo may mabigat na score ang group 2. Congratulations! But the group will still have their own strategy. Okay, so 1 and 1. Let's Sunod kanina ay bagyo. Mag-check ko sa inyong lasa. Magtala. Inorder ko na. Scenario na ni siya. Scenario number 3, community internet shutdown. Alert! A local internet provider reports a complete shutdown due to technical failure, affecting the entire school district. Online classes are no longer possible and students live far apart. You must create a continuity plan using offline methods. What's your strategy? Last na siya. Alright, so Ma'am Joy Fields. Ay, si Ma'am ano? Community Internet. Okay, Sir Rochen. Kung na-alert about sa internet interaction, di ba siguro na bagyo na hindi ka pwede mag-face-to-face? Kung baka ni internet shutdown lang sa, kung sa intervention, internet lang naman ito, makaklase na ito, wala ito yan. Face-to-face. Bawas lang po, natikas sa akin na pandemic siya, tapos pandemic time na siya. Okay, so kung yun na is, magmutuloy ka. Kaya hindi naman ka maka-communicate online sa mga bata. So mag-focus o
modular. Okay, what else? Ma'am. Additional lang, sa mga mo dati sa bulo, naming alert kay mga bukid-bukid man to. Ang among ginahimo is nami program na kura o bago. Kura means horse, kabayo. Ang among style is naritpit ka and then ginabay grade level naman siya. Na ang main part si kuya dito na magamit siya kura kabayo pag-ilada kanan and then siya na mag-distribute by sitio. Walang mong ano dito mo. Oh, so dito sila ano, no? So napaka-dali sa gawas. Christine! So, ang sa kuha is support po ko kay Sir Rochelle. So, it actually depends if, for example, pandemic. So, syempre, total shutdown. So, modular siya. Pero kung internet lang yun na focus, face-to-face. Ano siya? Kung pandemic lang, ay kung dili pandemic, face-to-face, internet shutdown. Pero kung pandemic, modular. Yan na siya. Kung bukid, syempre, as teacher, mo kita dito paraan para makontinue ang learning. So, sama sa giingon ni Ma'am Angelica, so kato mag-adto sa balay-balay, para makontinue lang yun ang learning. That's all. Actually, during itong pandemic bitaw, ang gihimo nga intervention sa Baluhan National High School is modular siya at the same time na sila yung radio base. Kaya kung naman mo pangutan ng mga bata, pwede man. Dili man yung na connected sa internet na sila. Pwede man siya. So pwede yung siya ma-blended by radio base o modular. Kaya kung para naka-encounter niya na dito kay one of my pamangkin, pero wala siya nagagamit itong radio, pero gagamit sila. Kaya kailangan magpalit pa man itong radio. Katong two-way bitaw nga radio nga style. So kung nakapagpunta sa module, pwede mo Roger yung teacher. Kung nakay gusto mga clear sa module. Alright, so thank you so much, Mr. Toy. Na kay additional, sir? Kay additional? Congratulations, group outside. Group outside. Okay. So tama itong na-explain na yung education structure ang dapat mabuhat. Since ano man siya, internet failure man. So no longer classes possible naman siya because of the connectivity. So positive sa education structure. So maybe the teacher prepared recorded lesson. Then let our students remind every time na na-failure na connectivity, magamit nila itong recording na mga lesson. Dili lang sila appeal ang radio. So we radio. Okay, so thank you so much. So 1 point sa gawas, daot mong tanan. Why building? Okay, so that's the end of our session. So who is this? Apa? Thank you so much. Okay, maraming salamat sa isang napakagandang presentasyon, Ma'am Resami and Ma'am Perla. Dito, kahit ano pa ang mangyari, magpapatuloy ang pagtuturo at pagpatuloy. Kaya naman, huwag magpadayon daw ihapon ta. So, na po tayo panibagong topic. Okay, our next topic is digital adoption for accessible learning, to be presented by Ma'am Guy Bless P. Velasco. A round of applause, please. Okay, so thank you, no? Malinaw pa na we have this inset.
So I already sent Google Form link sa GC. So thank you, Mom Rizami, for the assistance. Okay, now we have this digital adaptation for accessible learning. So before we have this, we'll have this video first. Makita lang mo siya. Okay, after nito, I will ask somebody. Hindi, okay na. Familiar, something familiar, ginagawa ni Mel siya. Kaya kailan talaga siya kung ano. Hi, ito is a Kahoot game. Okay, so, what did you observe sa video na pinakita ko? Are you doing that? Usually, ang kikita ko kasi mahilig mag-reels si Sir Erwin. Yes. Kasi si Sir Erwin. Meron pa siyang tatakbo yung duck race, meron mga spinning wheel, at saka meron din yung, ano pa yung ginagawa niya? When students are too noisy, merong balls. Okay. So, definitely, I think most siguro teachers are knowledgeable, but not most of us are using the digital. Okay, sige na.
Okay, so madali lang itong topic natin. So, digital adaptation for accessible learning. So, what is this? So, definitely, the same as other speakers, I don't have also seminars about this, but this is unto the memorandum of conducting our EPRE and NSET. So, this is challenge accepted. So, congratulations sa mga speakers, ha? Now, per grade level, you are going to answer the Google Forms with this question. What digital adaptation matters? So, why digital adaptation matters? Our student is mga digikids na, mostly may cellphone na, mga 21st century learners. So, I myself I also have or nakakanap na ako ng mga online classes, especially in my college. Meron akong college na mga. Maganda siya kasi interactive. Pwede kang magpa-quiz online, mag-games. Sino nakatry ng Google Classroom? Sino nakatry ng Google Classroom? Okay. Sa Google Classroom, papasok kayo doon, pwede mag-invite ng link, and then after nun, maganda sana kung nandito yung laptop natin, but definitely, kasi ginagamit siya sa NKE, pwede rin natin gawin. Kasi dapat, we will utilize the laptops for this digital learning. So yung laptop natin, thankfully, pinahiram ni Sir, but hopefully, we will adopt this digital learning. So hopefully, makagulit dyan ang bata o laptop. Dili lang during kain, no? Baka sa malingaw sa anong function, pasok sila sa website, mga ganun. Magaling sila sa cellphone, am I right? Pero pag computer na, mga something, mga educational, hindi sila masyadong wala siyang interaction no, kung mga educational, pero kung mga pina-TikTok, mga sa pinata ng sayaw, no? Pina-Facebook, alam yan nila. So, hopefully you answer that digital, also digital form. Meron siyang link sa Google Form na binigay ko. So, kindly read. So, why digital adoption matters? Yes. Teaching remote learners. And inclusivity. Okay. Even though na hindi naman talaga natin gina-exclude ang mga learners with disability, but pwede ito siya makatulong kahit hindi man sila paano sa kanilang modular, mahirapan sila. So, we could follow up, pwedeng through messenger, pwedeng kahit phone call, pwedeng anything, kahit text na pwedeng sila mag-reach out sa atin if nahihiya na silang pumasok. Di ba meron tayong bata dati, si Bilang Juan, pero suddenly, namatay na siya. So, pwede sana yung gamitin sa tulad nila na nahihiya na may mga polio, hearing, and may mga impairment. Kahit sa remote, meron naman piso wifi no, sa kanilang lugar. So, understanding digital adaptation in education. So, inaccessible learning for every student. Accessible learning ensures that education is inclusive. Thank you so much for Ma'am Laling for the discussion, for the discourse of the inclusive education and available for all learners, including those with disability and diverse backgrounds, allowing every student to thrive in their unique way. So, hopefully, magkaroon ng advanced room with, nandun na talaga yung mga computers or tablets para pwede silang interact through quizzes, Kahoot, Google Classroom. Maganda siya that we would include this, not only paper and pen.
So kaya nga, nag-diverse na yung mga natin, National Career Advancement Test, to test talaga kung meron na talagang digital adaptation. Kaya nga meron tayong laptops provided by the national para meron ng knowledge ang mga bata. Kilala nila ano yung laptop, ano siya gamitin. So hopefully, tulungan din natin ang mga bata natin. Okay? Na-try ba ninyo na yung bata ninyo nag-answer sa mismong laptop ninyo? Okay, thank you and congratulations. Ano pang ginawa ng students ninyo? Tried it in. They already may reporting with PowerPoint. So, maganda yan siya na digital adaptation. Ano pa yung ginawa ninyo? Meron na akong nakita Yes, correct, ma'am. Thank you. So, pwede yun siya, no? Na-include ang mga bata in encoding. Kasi mas maganda na meron silang alam sa computer. No? Or sa mga basic na mga digital adaptation. Okay, so everybody, why embrace digital adaptation? First, yes. Okay, so maybe kahit nandiyan na sila sa classroom, at least they are globally competitive. Malay niyo dyan, actually, my students, they are making online invitations. Pwede na yan pagkakitaan ng mga estudyante natin. Or even, pwede silang mag-edit on their own videos. Pwede na nilang pagkakitaan kahit sa small things. Okay, next. Support educational experiences. Okay? So, yeah. So, mostly, mahiya yan sila. Merong bata talaga na may different, multiple intelligences. So, may magaling magsalita, may magaling sa math, may magaling sa sayaw, but mostly are not expressive. So, hopefully, we could engage them tulad ng same activity na gagawa sila ng kanilang invitation na mostly talaga lahat makakayang gawin. Okay, next, boost student participation by making learning more engaging and fun. So, through our activities na mag-engage sila, mas, you know what, merong fulfillment kasi the more na enjoy sila, na-enjoy, the more na fun ang activities, the more sila nag-learn. Kahit simple lang, kahit tulad ng kanina, pinanood natin, spelling, kahit pindot-pindot lang yan, at least pwede siyang maka-learn. So hopefully, si Mama Libet, magaling si Mama Libet. Oo. Sir Norby. So, yung mga apps talaga na ginagamit sa mga, yung Kahoot at saka yung Mama and Papa, which was introduced by Rita talaga during yung time namin sa yun ang ginagamit na interactive mathematical tool. Kung nasa figure, na mag-rotate yun siya. Then, mag-change din ang kanang choices ng letters. The moment that you have to proceed another number, yung kahot, at saka Mama and Papa. So, lang, internet talaga ang pinakailangan. Okay, so di ba nakakulat tayo internet connection? Di ba mostly nakakulat naman din ng mga bata? No? Hopefully na magamit lang ko siya
on the right way. No, hindi lang kayo para lang sa ilahang entertainment. Okay, so transforming education through digital education from teacher-centered to learner-centered approach. Paano yun siya? Okay, yes, Ma'am Meday. So first, mag-guide si teacher sa mga ilahang himuon. And then after that, the teacher will let the students to do their own thing using the digital. Depende na kung ano yung gagamitin ni teacher. Okay, thank you so much, Ma'am Medina. So, from teacher-centered facilitator na lang tayo din. They will make the learning. Okay, pwede sila mismo ang mag-discuss, silang mag-explain. Then, pwedeng, tulad nun, yung ginagawa natin, we could have Google Forms, kasi yan yung simplest. Hindi siya masyado matakaw sa data na pwede nyo lang malaman agad. Okay, maganda to siya kasi malalaman nyo agad ang scores. Malalaman nyo kaagad kung anong need yan. Saan sila nahihirapan na question, number 1 ba, number 2, number 3. So, pwede tayo maka-reflect. So, sa reflection natin, doon natin ilagay. So, kung mahirapan tayo on actual checking, mas maganda we apply digital adaptation on assessing our learners. Okay, so meron dito, tama yun when we have some mga disasters, pwede talaga sana tayo mag-Zoom kung mostly ng mga bata natin ay mayroong mga laptop, pwede mag-Zoom, pwede mag-Google Meet, pwede din sa Messenger. Meron dyan, pwede kayo mag-video call lahat. Pwede kayo mag-video call lahat. Then, pwede din yung ginagamit natin ngayon na Canva. Meron din yung mga for tinatawag natin. Maganda talaga ang Canva. Gamitin yung Canva, lalo na tayo teachers, libre lang siya. Yes, congratulations, Ma'am Rizami. No? Accessible ang Canva sa atin, teachers. Kahit 1 minute lang, pwede na kayong magawa ng PowerPoint. This one, Canva rin ito. Sila na magbuhat, hindi na sakit yung matag. I-type. Okay, so technology enhances accessibility. Everyone, please read. Poor readers. Okay, technology bridges. Those who struggle with reading and subtitles are reading their enhancing their Okay, so hindi naman siguro, meron ba dito na medyo biniyang sudyate or ano, hirapan. Pero maganda talaga po, minsan, yung isang app na ang magturo sa bata na magbasa. Then mag-explore lang tayo. Kung minsan, lisod na magtudlo, di ka po ka, okay, payaw-yaw lang mo ang TV. Pwede ka mag-YouTube, pwede ka lahat na lang mga merong application na ang mismo, ang technology na ang magturo sa mga bata. Lalo na ito, yung mga poor readers natin sa kamahiring ito. Okay, so supporting visual and slow learners. Okay, ito. Supporting absent students with the technology. Na-experience kayo nito? That you reach out the student kasi absent. So, pwede makahabol ng activities by sending the last activities, lesson sa messenger. Yan kasi ang nasa atin ngayon. Wala naman siguro yung nag-text din, nag-call. Okay. Sige, madali ka naman pa. So, benefits. Okay, sige na. Benefit of digital adaptation. So, you learn at all in their own pace through personalized lesson plans,
review lessons anytime. If possible, if kaya ninyo, we have recorded, pero meron na tayong DepEd TV, pwede din, di ba? Helpful siya. Kahit tayo, we could enhance their learning kasi recorded na yung mga like lessons sa DepEd TV. Yung mga help like us, grade 9 and grade 10. I think may senior high school pa din na DepEd TV. So they can review anytime. Okay, so if you want to try, I would also lend some help. If gusto ninyo na scan na lang ang exam. Sino gusto dito na maka-experience na ina-scan na lang ang exam? Multiple choice, shading, yes, it's great. So, madali siyang gamitin. Meron na siyang correct, meron na siyang item analysis, may mean, median, mode, standard deviation out. Scan na lang siya. Para na rin siyang national achievement test na scan na lang. Mas dali siya. So, hopefully, if you want, kasi yun mas matagal na agulo ng mga teachers na mag-check. So, if you want, I will lend my hands to help you. Pero meron talaga siyang subscription. Hindi siya libre mga teachers ha. May bayad talaga. 300 plus? For 1 year, annually. At saka pwede naman gagamit isa teacher, then multiple accounts. Kaya din, isa lang ang account ko, ako lang nag-subscribe. Pwede gamitin na marami. So, for your teachers, simplify complex lesson, track student progress, then provide instant feedback. Doon sa nakatry na Google Classroom, pag mag-submit ka ng activity mo, quiz, meron na agad feedback. Okay, congratulations for accomplishing your output, but the number 1 item is wrong and incomplex, pwede i-rewrite. Pwede siyang ayusin ang inyong mga naisulat doon or na-type doon. Or sabihin ng teacher na your output is 100% AI generated. Di ba napakasakit? Pwede please humanize your answer. Maganda siya, wala na siya. So it save time grading, reach more learners, enhance engagement. Okay? Okay, ito lang, may challenges lang. Kasi sometimes meron talagang poor internet connection. Parang hindi na nagagalaw ang phone. Okay? Yes. And that's it. So, thank you. Hopefully, makatry tayo niyan. Hands-on na. Hindi na nakawood quizzes. Eh, mabala niyo halimbawa, nag-apat na before. Kunaan tayo laptop. Say laptop. Meron din yung nag-print sila ng QR code. Then si teacher ang nag-scan. Answer number 1, itaas ang QR code A, QR code B. Then mawala na lang mo, number 1, 20 lang ang nakatama sa 50 students. Maganda yun siya. Sila, try lang natin yan siya. The next time na meron tayo 6. Gani. Ikaw niya ang magpaan. Ikaw ang gusto kang gani, mag-benchmarking kayo, kuya. Hi. Gani. Next year. So, thank you. Please answer the Google form for per grade level. Kinder, grade 1 to 12. So, isa lang per grade level. Okay, so, let's have a lunch. Surgery. At di ka na lang natin ang schedule. 1, 2, 5. Okay, lunch.
Pasensya pa kayo, then balik lang tayo at 1 o'clock. Thank you so much, Titi. Bye.